Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito ulit kami para magbigay aliw sa inyong lahat. Nagpapasalamat din kami sa lagi ninyong pagsubaybay sa lahat mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ng karugtong ng kwento sa rekwerdo ni Marina na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. Kumakain kami ni Inay, Natasha. O sige, maliligo ako mamaya. Kung hindi ka sana maaga, susunduin kita dyan sa bahay nyo para sabay na tayong pumasok sa paaralan. O sige, bye. Ay, masaya akong nakarinig sa usapan ninyo ni Natasha. Sinasabi ko na nga ba malaki ang maitutulong niya sa'yo. Tinawagan daw niya po kayo kagabi para alamin kung talagang nakauwi na daw po ako. Salamat at pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo, anak. Inay, baka may subject na bagsak ako. Okay lang yan, anak. I-enroll mo lang ulit.
Nagsasayang ka lang ng oras, Marina. Itay, masayang pa yung pinangbibili nyo ng sigarilyo at pinang-iinom nyo. Anong ka mo? Walang iya kang anak, ha? Wala kang respeto, ah. Ano ka ba, Nanding? Huwag mo nang pagalitan ang anak mo. Isa ka pa, Marina. Pinapaboran mo ang barumpado mong anak. Kaya lumalaki ang ulo niya. Ako tuloy na ama niya ang parang nag-aadya sa kanya. Sinagot ko lang yung sinabi nyong nagsasayang ako ng pera. Bong, huwag mo nang sagutin ang tatay mo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sige, inay. Responsibilidad nyo bilang magulang ko na ibigay ang mga pangangailangan ko. Hay! Kahit ikaw, Nanding. Tara na sa kwarto. Matulog na tayo. Pagsabihan mo ng mabuti ang anak mo na yan, Marina. Kung hindi ako makapagpigil, talagang masusuntok ko si Bong. Maaga kang nagising ha, Bong. Ipagtitimpla na ba kita ng kape? Mamaya na, inay. Nag-usap kami ni Natasha na magja-jogging kami ngayon. Susunduin ko siya sa bahay nila. Talagang malakas ang impluensya ni Natasha sa iyo, anak. Hindi mo ginagawa yan dati. Tama, magandang mag-exercise ka. Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Inay, narinig ko ang sinabi ni Itay nung pumasok ako sa kwarto ko. Susuntukin daw niya ako. Subukan niya. Lalabanan ko siya. Please, huwag anak. Inay, kung bakit ako naging parumpado. Dahil sa kanya. Sige, lumabas ka na. Sunduin mo na si Natasha. Sige, Inay. Talagang masama ang loob ko kay Itay. Alis na po ako. Ay, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari? Hindi maganda na kinakalaban mo ang mismong ama mo. Kahit papaano, wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. Masakit ang sinabi niyang nagsasayang daw ako ng pera. Pero kung iisipin mo, napakarami ng pera na pinapatalo niya sa sugal. Hindi ko na lang yata ituloy ang pagkaaral ko. Bong, kailangan mag-aral ka. Hindi para sa sarili mo lang, kundi pati na rin sa akin. Ang ibig kong sabihin, para sa kinabukasan natin, ng pamilya mo. Bakit ganyan ang mukha mong umuwi, Pulot? Saan ka ba galing? May nakalaban ka yata. Galing ako sa bahay ni na Marina at Nanding. Pero sinabi ng kapitbahay nila na nakalabas na daw ang anak mo. Bakit? Anong sasabihin mo sa anak mo? Yung magaling mong manugang, na biso lang ang alam. Nakita daw nila doon sa sugalan. Ano? Saan naman siya kumukuha ng pangbisyo niya? Ang nagtatrabaho lang naman, ang anak natin, kawawa naman. Hindi ko na lang sana siya ipinakasal sa tamad na taong yon. Lalaking bastardo ang apo mo kung sakali. Wala naman siyang silbing ama at asawa. Tamad pa, sugador pa. Ay nako. Oras na ng merienda. May baon akong sandwich. Pero parang hindi ako nagugutom. Pagpatuloy ko na lang itong ginagawa ko. Oh, si Nanding ang tumatawag ah. Hello? Wala kang iya. Bakit umilis kang di nagpaalam sa akin? Natutulog ka pa kanina. At ayaw mong naiistorbo ka. Nung minsan, mabuti at naiwasan ko.
Ang muntik mong pagsampal sa akin. Bakit hindi ka nag-iwan ng pera? Saan mo gagamitin? Kumuha ka ng lulutuin mo dyan sa rep. O baka naman umiinom ka na naman ng alak. Walang maibibigay ang pagbibisyo. At bakit hindi ka magtrabaho? Pag uwi mo mamayang hapon, makakatikim ka sa akin. Sinabi sa akin ni Bong na ipapasyal niya ulit ang nobya niya dyan sa bahay. Hindi ka ba nahihiyang gagawa ng iskandalo? Oo nga pala. Gusto kang makilala ni Natasha. Umuwi ako kaagad dahil alam kong marami akong gagawin dito sa bahay, inay. Marami akong inayos na nagkalat na dumi. Walang alam gawin si Nanding dito sa bahay. Siyempre, ayaw niyang gumawa ng gawain ng mga babae. Oh, pumunta ang tatay mo dito kaninang umaga, pero nakaalis ka na raw. Bakit, inay? Anong sasabihin niya sa akin? Pasensya na kayo kung madalang ko kayong bigyan ng pera. Hindi iyan ang sinadya niya. Nalaman daw niya na nagsusugal si Nandeng. Ay, palagi kong pinagsasabihan ng asawa kong itigil niya. Pero hindi niya ako pinapakinggan, inay. Mabuti kung hindi ka niya sinasaktan, kung hindi ka nagbibigay ng pera. Ay, pagod na akong kalabanin siya, inay. Pero nakahanda na akong labanan siya. Si Bong ang inaalala ko. Kaya na niyang sagutin ang kanyang ama. Kahapon, hinamon niya ang tatay niya. Ay, ano ba itong nangyayari sa inyo, Marina? Kaya pinagsabihan ko si Bong kaninang umaga, inay. Ayokong silang mag-amang magkalaban. Oh, may kumakatok. Baka si Nanding na yan. Masaya akong nakakilala sa inyo. Kahit ako, masaya akong makilala ka, Natasha. Nakwento sa akin ni Marina ang tungkol sa'yo. Ang pag-aaral ninyo sana ang isipin ninyo, ha? Yan din ang lagi kong sinasabi kay Bong. Mabuti kung ganon. Oh, magmerienda muna kayo ni Natasha bago kayo umuwi, inay. Si Bong, saan siya nagpunta? Bakit iniwan niya ang kanyang nobya? Humingi siya ng pera, pambili daw ng ulam. Maghahaponan daw si Natasha dito sa bahay. Dito na rin kayo maghapunan, Lola. Ay, oo pala, inay. Maiintindihan siguro ni Itay kung bakit natagalan kayo dito sa bahay. Natutuwa ako at tinupad mo ang palagi kong sinasabi sa iyong pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, anak. At kahit kami ng lolo mo, natutuwa kami, apo ko. Kailangang makapagtapos ka ng pag-aaral mo, gaya ng nanay mo. Opo, Lola. Nahihiya naman ako kay Natasha at kay Inay na nakapagtapos. Tapos ako na anak, hindi makakapagtapos. Mahirap ang hindi nakapag-aral, Bong. Huwag mong sayakin ang pagkakataong naibigay sa'yo para makapag-aral. Oh, Natasha, bakit hindi ka nagsasalita? Nahiya ako kina Nana Marina at Lola Enriqueta. Wala kang dapat ikahiya. Dahil sa'yo,
unti-unting nagbago ang anak ko. Nagpapasalamat din ako at pinapakinggan ako ni Bong. Dahil mahal na mahal kita, Natasha. Hala, mas lalo akong nahiya kina Nana at Lola. Wala kayong iyang mga tao. May araw din kayo sa akin. Ay, Marina, nandyan ang asawa mo. Narito na pala ang tatay mo, Bong. Ang lolo mo na lang ang kulang. Natasha, nandito kayo pala. At kahit sinay. Magandang gabi sa inyo, Tata Nandi. Bumisita ako, iho. Eksaktong dumating din si Bong at Natasha. At nakipaghapunan na rin ako. Kaya ka pala natagalan. Naghapunan ka na pala doon sa bahay ng anak mo. Inimbitahan ako ni Marina na kumain doon. Naaya ako dahil nandun ang nobya ng apo mo. Ay, parang hindi maganda ito. Paano kung magaya ang apo natin kay Nandeng na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nag-asawa pa agad? Si Natasha daw ang dahilan kung bakit pinagbubuti ni Bong ang pag-aaral niya. Oh, ano pala? Kumusta? Kumusta yung sinabi ng anak mo tungkol sa pagiging sugarol ni Nandeng? Palagi naman daw niyang pinagsasabihan. Yan ang sinasabi ko. Sana sarili niyang pera ang pambisyo niya. Ay, humanda ang lalaking yan. Talagang mag-uusap kaming dalawa. Salamat ka at bisita natin si Natasha, Marina. Kung hindi ako nakapagpigil, nasaktan kita. Kahit makita ni Bong. Wala akong alam na kasalanan sa iyo. Para gawin mo sa akin yan, Nanding. Nakalimutan mo bang pagpapaya mo sa akin kanina? Ha? Anong kinagagalit mo? Kailangan mong magtrabaho. Hindi lang dapat akong nagtatrabaho para sa pamilya natin. Huwag mo akong sisihin. Pinilit ako ng itay mo na pakasalan ka. Dahil ayaw niyang mapahiya ang pamilya namin. Kung hindi sana ako uminom noon, wala sanang nangyari sa ating dalawa. Hanggang ngayon, naaalala ko yun. Kung hindi ka tumigil sa pag-iyak mo, Marina, mas bibigyan kita ng dahilan para umiyak na lang. Umaga. Pero, naiiyak na naman ako. Dahil naaalala ko ang nangyari sa amin ni Nanding. Iyon ang rason kung bakit muntik na akong hindi makapagtapos. Kahit mag-asawa kami, nakakaramdam pa rin ako ng sakit at galit. Si Bong lang kasi ang iniisip ko. Inay, Yung gising na pala si Bong. Baka mapansin niyang umiiyak ako. Inay, hindi ba kayo papasok sa opisina ngayon? Hiramin ko sana yung kotse mo. Bakit? Saan ka pupunta? Uulitin ko ang lagi kong sinasabi sa'yo. Iwasan mo ang barkada. Ang pakikipagbarkada mo ang rason kung bakit napabayaan mo ang iyong pag-aaral. Si Inay naman, ang dami mo nang sinabi. Huwag ka sanang magagalit sa akin kung palagi kitang pinapangaralan. Hindi ang mga barkada ko ang kasama ko, Inay. Si Natasha, mamamasyal sana kami sa tabing dagat. Mas maganda kasi ang kotse nyo. Kung magmomotor kami, delikado. Sige. Delikado talaga ang magmotor. Inay, panggasolina nga. Saka bigyan mo na rin ako ng pera.
Kontrabida talaga ang anak mo na yan. Inunahan niya ako sa sasakyan mo. Pinaalam niya ang sasakyan dahil magpipiknik daw sila ni Natasha. Kahit tingnan mo, pareho silang hindi makakapagtapos. Maigagaya si Natasha sa iyong pagbubuntis noon. Please, huwag mong sabihin yan. Sa gandang iyon ni Natasha, parang ikaw nun. Sigurado akong hindi makapagpipigil si Bong. Sana hindi sila matukso. Si Natasha ang nagiging inspirasyon ng anak mo. At nagsasabi sa kanyang dapat silang makapagtapos. Yan ka na nga. Kung hindi ko mapigilan ang pagkontra mo sa akin, baka masampal kita at masaktan kita. Hindi mo lang alam kung paano din ako nagpipigil. Ikaw ang sumisira sa buhay ko. Namitas ang nanay mo ng bulaklak ng kalabasa at talbos ng kamote. Ang sarap naman yan, Itay. Hintayin mo siya para kumuha ka ng ulamin nyo. Baka may talong pa at ibang gulay na pwedeng ibigay niya sa'yo. Sige nga, Itay. Madalang na kasi kaming mag-ulam ng gulay. Matanong ko nga, kumusta pala ang asawa mo? Ngayon, hindi ko alam kung saan na naman siya nagpunta. Ay, yan na naman. Talagang hindi nag-iisip ang tamad mong asawa. Ilang taon na si Bong, pero hindi pa rin nagbabago. Tamad pa rin. Nagbibiso pa. Nako. Mabuti na lang at nahiram ko ang sasakyan ni inay para hindi na nating kailangan pang umupa ng cottage. O nga pala, hindi na tayo magtatagal dito. Pupunta tayo sa ibang beach resort. Hindi ba kayo nag-away ng tatay mo nang makabalik sa bahay ninyo pagkatapos na akong hinatid mo kahapon? Pumasok na sila sa kwarto nila. Baka natutulog na sila sa oras ng pagbalik ko. Ang ganda-ganda talaga ng nobya ko. Nandyan ka na naman. Nag-joke ka na naman. Kumain ka na nga. Natasha, iba ang gusto ko. Payakap nga. Uy, ikaw naman. Baka may makakita sa atin yan. Please. Huwag mo ilapit ang gusto mo sa akin. Ang bango mo, Natasha. Ha? Uy, ikaw talaga. Akala ko kung sino ang makakasalubong ko. Kayo pala, Itay. Mabuti at nakasalubong kita, Nanding. Matagal na kitang gustong makausap. Itay, Matanong ko nga sa'yo, ilan taon na si Bong? Pero ganyan ka pa rin, wala ka pa rin pinagbago. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? pwede nyo naman akong pagsabihan sa bahay. Hindi dito sa kalsada. Paano kita aabutan sa bahay nyo kung palagi kang wala? Ang pagbibisyo mo lang ang inaatupag mo. Itay, Bakit hindi ka maghanap ng trabaho mo para hindi ka laging umaasa sa asawa mo? Hindi mo ba naisip ang masamang epekto na nakikita ng anak mo sa'yo? Napakatamad mo. Nagbibisyo ka pa. Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida.
Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere.